Welcome to Donmar TV News Channel. Sinang-ayuna naman ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na suportado niya si House Majority Floor Leader Martin Romualdez kapag tumakbo ito sa Vice Presidente sa taong 2022. Sinabi ng dating kongresista at dating Pangulo na very qualified sa posisyon ang mambabatas. Sinabi pa nito bilang President Emeritus ng Lakas CMD Party ay pinulong niya si Romualdez na siyang Party President kasama sina Senator Amy Marcos at dating Senator Bongbong Marcos. Handang ibigay anya ni na Senator Marcos at dating Senator Bongbong Marcos ang kanilang suporta sa partido. Sisimula na rin ni Senator Richard Gordon na maghanap na makakatambal daw bilang Vice Presidente para naman sa 2022 presidential elections. Sinabi ng senador na nagpahayag ng interes na tumakbo sa pagkapangulo ay sa mga susunod pa na mga araw ito mamimili na maaring makatambal niya. Mailang tao na rin daw niya na lumapit sa kanilang grupo at nagpresenta ng mga posibleng makatambal niya sa pagka-Vice Presidente. Noon rito inihag ng senador sa Bombo Radio na pinag-aralan niya ang posibilidad na tumakbo sa pagka-presidente ng bansa sa darating naman na 2022 elections. Kung malala, noong 2010 elections ay tumakbo rin sa pagkapangulo itong si Senador Gordon, subalit natalo naman ito kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Hinikayat ni dating Vice President Jejomar Jojo Binay ang mga kabataan at estudyante na manatiling mapagmatsyag at bantayan ang paggastos ng gobyerno sa mga programa nito sa paglaban naman kontra COVID-19 na pandemic. Sinabi ni Binay na pinopondohan ng gobyerno ng 10.7 trillion pesos ang pandemic response mula sa mga foreign loans at babayaran ito ng mga kabataan ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Ayon pa kay Binay, nararapat lamang na tanungin ang gobyerno o magdemand na gastusin ang bawat piso naman ng masino para matiyak na mananinuutang ay mapupunta sa mga programang tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino at makatulong din sa pagbangon ng ating ekonomiya. Inihayag pa ni Binay sa mga kabataan na hindi panahon ngayon ng pananahimik at kailangan daw kalampagin ng gobyerno na pagbutihin pa ang serbisyo lalo na raw sa health system at contact tracing kasama na yung mass testing at gina rin ay mass vaccination. Pera lang ang dahilan kung bakit itong si Fatou Bensouda ay nag-iingay na naman tungkol dyan sa EJK na issue laban kay President Duterte dyan sa ICC. Siyempre, kailangan niyang gumalaw at kumilos at mag-ingay upang ma-justify yung kanyang sweldo, yung kanyang allowance, yung mga travel expenses niya at yung mga benefits niya. Pero sa totoo lang, yan ay hindi totoo yung mga kaso na yan. Siyempre, kailangan niyang mag-ingay para patuloy siyang tumatanggap ng pera. Sino ba naman itong si Fasoda na ito? Anong pangalan yan? Yan naman ay isang lawyer sa isang third world country na backward o sa Gambia. Hindi niya pwedeng panghimasukan ang Pilipinas sapagkat meron tayong working judicial system. Kasi doon sa kanilang mga bansa na kanyang pinanggalingan, dati yang ang kanilang judicial system dyan ay backward. Kaya akala niya pati Pilipinas ay backward. No? Pinatunayan na ni Attorney Jude Sabio na yung kanyang complaint sa ICC ay pawang kasinungalingan lang at lahat yan ay imbento lang at propaganda lang ng mga katunggali sa politika ni President Duterte. Kaya hindi dapat yan pansinin at hindi tayo dapat pumayag ng ating soberenya or sovereignty ay insultuhin itong isang Gambian lawyer na galing sa isang backward na bansa, no? Gambia. Ano ba naman yung Gambia na yan? Para yan ba ay mas mahigit pa ang katalinuhan sa atin? Puro propaganda lang ang ginagawa niyan. In fact, even sa US ay siya ay na-censure na at siya ay diniklara na persona non grata, na siya ay gumagawa lamang ng mga kwento dyan sa mga human rights violations na yan. Itong mga tao dyan sa ICC, nag-i-enjoy sa kanilang malaking sweldo at sa kanilang mga allowance. Of course, yung mga travel privileges nila na sagot lahat ng gastos ng mga donors. No? Kaya itong si Fatou Bensouda na ito, walang kredibilidad yan. Wala dapat maniwala dyan.
At hindi naman talaga dapat panghimasukan nitong ICC ang bansang Pilipinas sapagkat tayo ay kumalas niya dyan sa ICC na yan. At pangalawa ay ang ating justice system ay nagtatrabaho. No? At kung maalala natin, ito nga mga nagkamali doon sa pagpatay kay Kian ay nasintensyahan. Ibig sabihin, hindi nakikialam ang Executive Department para pigilan ang pagpatupad ng mga karapatan ng mga kababayan natin. At kung matatandaan ninyo, ang Makati Court ay dinismiss yung isang kaso ng rebellion kay former Senator Trillanes. At nung ito ay nag-apila sa Court of Appeals ay dinismiss din. Ibig sabihin nito, ang ating justice system dito ay gumagana at walang naghahadlang sa kanilang mga desisyon. Kaya itong si Fatou Bensouda, talagang maliwanag na pera lang ang talagang habol nito. Nag-i-enjoy lang siya sa kanyang sweldo, sa kanyang mga allowances, sa kanyang mga benefits, yung mga travel benefits niya. Kaya yan, nag-iingay. Kahit wala namang ebidensya, mag-iingay siya. Kasi kailangan niyang kumita. Kailangan niyang kumubra ng mga allowances niya. Yun lang ang dahilan dyan. At bago magretiro, itong si Pasoda na ito sa ICC, ay talagang gumawa pa siya ng last day na report tungkol dito sa kanyang findings daw. Reasonable belief, belief lang pala, dito sa ICC case na ito, tungkol dito sa mga EJK killings daw. At yan, talagang sinadya niyang gawin na pagkahaba-haba ng panahon ng kanyang sinasabing investigasyon, gagawa siya ng report on the last day of her retirement. Anong purpose niyan? Para makakuha uli siya ng retirement benefits niya at makuha niya yung last salary niya, yung mga benefits niya dyan sa ICC na ang iba naman ay bigay lang rin ng mga donors. No? Kaya ito, pera lang talaga ang dahilan. Mukhang pera yan, yung si Alpasuda na yan. Kaya hindi yan dapat na paniwalaan. Ang tagal-tagal na ng issue na yan. Ano gagawin natin? Alangan namang hindi labanan natin ang mga sindikato sa droga. Paano natin mapipigilan yan? Alang ng kurut-kurut. Yung mga pulis pupunta dun sa mga sa mga drug lords at kukurutin sila. Kaya sasabunutan. Mga gago pala yung mga ICC na yan Alangan namang gano'n. Natural, kung makipaglaban yung mga sindikato, malalaking sindikato, talaga makikipagbarilan yung ating mga pulis. Pero it doesn't mean na violation of human rights yun. Kasi they are performing their duties to protect the citizenry at to protect the integrity of the country, to fight drugs. Kaya dapat hindi yung pwede mo-classify na human rights violations. Kaya itong si Pasoda nito, palibhasa, galing sa isang backward country na Gambia, kahit na lawyer siya, kulang yung kanyang mga prinsipyo sa batas na dapat na masunod. Hindi niya talaga nalalaman yung ginagawa niya, kundi gusto lang niyang kumubra ng sweldo, kumubra ng allowances, mag-travel, nabayad ng mga donors, ang kanyang mga gastos. Kaya ganyan yan. Baliwala yung EJK case na yan sa ICC sapagkat yan ay dinisprove na ni Attorney Jude Sabio na sinasabi niya na hindi talaga totoo yung mga sinasabi niya doon, kundi puro haka-haka lang.